Andito kami ngayon sa bus station dito sa Molton kasi inaantay namin yung bus papunta sa Scarborough. Kasi medyo maganda yung araw ngayon, mainit. Kaya ilalabas ko na naman yung mga bata. Nung weekend kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Talagang nilagnat na ako, tsaka sakit ng katawan ko. Buti nga lang hindi natuluyan sa trangkaso. Tapos ngayon medyo okay na ako, kaya sabi ko sa mga bata na punta kami ngayon sa Scarborough para mag-ikot-ikot lang, para mailabas ko din sila. So yun lang, antayin lang namin yung bus. 12:46 pa naman, medyo maaga kami kasi nag-taxi na kami mula sa bahay papunta dito. So ayun lang. Mag-ikot-ikot lang tayo, kuya. Doon. Seashore. Seaside pala. Di pala seashore, seaside. Isn't it? Akala namin late na kami. Magte-train sana kami kanina. Kaso lang, medyo late yung dating ng bus. Kaya magbabas na lang kami. Sayang din yung maititipid. Kasi pag nag-bus kami, 3 pounds lang. Pag nag-train kami, siguro mga 7 pounds. Sayang din yung maititipid namin. Siguro mamaya na lang kami mag-train pa uwi kung wala bus. Why do you keep doing that? Hello guys, nandito na kami sa loob ng bus. Sobrang tagal, sobrang delayed yung bus. Tapos ngayon, hindi ko alam kung anong meron, pero siksikan ngayon dito sa bus. Si Noah nga, nasa lap ko siya ngayon. Ganon din si Kersley, nakakandong si Kirby sa kanya. Sobrang sikip talaga, hindi ko alam kung bakit, anong meron. Mula taas hanggang dito sa baba, sobrang sikip. Kaya ayun, sabi ko kanina kay Kersley na parang kung ipupush pa ba namin umalis kasi parang ayaw ko na kanina tumuloy kasi sobrang daming tao. Pero dahil nandito na tayo, nakasakay na tayo, sige ipupush na lang natin. So ayun, update na lang kami mamaya pag nasa Scarborough na kami. Dito na kami sa Scarborough after isang oras na biyahe. Hindi na kami nakapag-update kanina kasi sobrang sikip ng bus. Ang hirap ng sitwasyon namin kanina. Nakakandong sa amin si Kirby tsaka si Noah para lang makaupo kami ni Kersley kasi sobrang sikip. So ngayon, kakain muna kami dyan sa McDo bago kami pupunta dun sa seaside. Kasi gutom na rin tong mga bata. Hindi kami nag-almusal kanina. Nagkape lang ako. Naglalakad kami ngayon papunta sa McDo. Si Noah nagpakarga kay kuya niya kasi siguro napapagod na. Sobrang init kasi. So ayan, kakain muna kami bago kami punta doon sa seaside. Sobrang init dito ngayon guys. Tsaka wala masyadong hangin. Hindi malamig yung hangin. Kaya tingnan natin mamaya ang sitwasyon. This mommy's. Oh, really?
Thank you. Daddy? Who's Daddy? He's at work. Ayan, nakakain na kami. Yung mga bata nakakain na rin. So, pagkatapos dito, pupunta kami sa seaside. Maglalakad-lakad na kami doon. Saglit lang naman kami. Tapos, baka dadaan kami mamaya sa Asian store. Kasi si Noel nagpapabili ng pangpakbet para sa ulam namin mamayang gabi. So, titingin tayo kung meron tayong mabibili na pangpakbet. Tsaka, titingin na rin kami ng isda mamaya para i-fried pang partner doon sa pakbet. So, inaantay lang namin si Noah matapos. Tapos, aalis na rin kami. Ah. Ayan o. Ganda ng araw dito, guys. Oh. Parang nasa Pilipinas lang kami ang init. Eh? Buti na lang, guys, ang lamig ng hangin dito ngayon sa sa seaside. Medyo mainit siya pero yung hangin dito malamig. Kaya carry lang. Hindi rin kami magtatagal dito kasi nga medyo hapon na. Alas 3 na. Tapos magbabas lang kasi kami kaya mag-sightseeing lang kami saglit. Tapos uwi na rin kami. Huh? What is over there? You want to go there? What is? Huh? Uh-oh. Parang daming tao sa guys, oh. Daming tao sa seaside. Pero nagdadalawang isip kami ni Kersley kung uuwi na ba kami o bababa kami. Ayan guys, pababa kami dito sa seaside. Andito na rin naman kami. So sabi namin, sige bababa tayo. Tapos parang daan lang kasi dami ngayong tao. Malapit na kasi bumalik yung mga bata sa school. Kaya
siguro nagtitake advantage din yung mga tao na lumabas. Tapos abang holiday pa ngayon. So ayan, ikot-ikot muna kami. Wala na. Ako sa kabila naman. Ngayon kuya. Ha? Tadaan lang tayo, tapos ikot na tayo. Saya ngayon dito sa Scarborough guys, ang daming tao, ang daming naliligo sa dagat, tapos ang daming tumatambay sa tabing dagat. Parang tamang-tama kasi na magtambay sa dagat ngayon kasi ano, ang init. Pero kami, dadaan lang kami kasi kailangan namin umuwi na dahil wala naman kaming sasakyan ngayon kasi may work si Noel. Kaya ayun, dadaan lang kami dito para umiko tapos uwi na rin kami kasi kailangan habulin din namin yung bus. Ayan, tingnan nyo guys, ang daming tao ngayon. Hawa. Sige. Naglalakad na kami ngayon. Papunta na kami sa Asian store. Bibili lang kami ng pakbet, tsaka titingin kami ng isda. Yan. Medyo nahingal kami kanina paakyat. Galing kami sa seaside. Kasi paakyat doon eh. Kaya nahingal, parang nawala din yung kinain namin kanina. Sigurado pag uwi namin ito sa bahay mamaya, gutom na naman itong mga alaga ko. So ay, pupunta lang tayo sa Asian store. Tapos uwi na din kami after. This is all I couldn't see anything unless it was stuck around the shed inside of it. Hello guys, nandito na pala kami ngayon sa bus. Pasakay lang namin. Tagal namin nag-antay kanina, mga half an hour bago dumating yung bus. Actually, delayed talaga siya. Sa sobrang dami na buti maaga kami nakarating sa bus stop. Kaya nakaupo kami agad ngayon, nakaupo kami ng maayos kasi sobrang haba na ng pila kanina. So ngayon, andito na kami ngayon sa bus. Andito kami nawa sa harapan, sa taas. Sila Kirsty naman nasa likod ng hindi pa umaalis yung bus kasi ang haba ng pila. Dapat kanina magti-train na lang kami, kaya lang 4:30 to 6 pa yung train. Kaya sabi kay Kirsty, antayin na lang namin yung 4:20 na bus. Tsaka medyo mahal na rin kasi yung
train mamaya. Nasa 15 pounds na siya. Compare naman sa 3 pounds na baso. Wala naman kaming hinahabol na oras, kaya okay na lang din. Basta nakaupo kami ng maayos naman yung ito. Drive it, you can get those from most places, most places. Guys, nandito na pala kami sa bahay. Kararating-rating lang namin. So, galing kami ng ASDA. Nag-taxi na lang kami papunta dito. Kasi napapagod na yung mga bata. So, maan lang kami ng ASDA. Kasi bumili kami ng tubig at saka juice ni Noah. Kasi nauuhaw sila kasi wala nga kaming dalang tubig. So, kanina hindi na ako nakapag-video along the way. Kasi nakaupo kami sa harap ng bus sa taas. Lahat ng init na sa aming dalawa ni Noah. Kaya, hindi na ako nakapag-video. Wala naman kami masyadong ginawa doon sa Scarborough. Lang kami, kumain lang kami sa McDo, pinakain ko lang yung mga bata. Tapos umikot lang kami pababa sa seaside. Tapos bumalik na rin kami. Tapos dumaan lang kami sa Asian shop kasi nga nagpapabili si Noel ng pangpakbit. So, wala naman masyadong gulay doon ngayon. Kasi parang may sitaw pa kami dyan sa rep yung nakaraan namin punta. Baka pwede pa yan. So, bumili lang ako ng pansit if ever na one of these days gusto ni Noel ng pansit. Tapos, bumili lang ako ng 4 na sinigang mix para sa mga sigang-sigang, ganon. Tapos, bumili ulit ako ng dugo ng baboy para in case lang na magdidinuguan kami ulit, may nakastock kami sa freezer. Tapos itong pork longganisa para sa pang breakfast. Tapos guys, yung nabili ko lang gulay, talong lang at saka okra. Kulubot na nga yung talong, pero pumili pa rin ako ng 2 kasi iba yung lasa ng talong nila dito, yung Aubergine kung tawagin nila. Tapos, bumili lang ako nitong okra na 7 piraso.
Kasi ipupush natin yung pakbit. Tapos nga dumaan kami kanina sa Asda, bumili lang ako nitong butternut squash nila. Tsaka sasahugan ko na lang ng konting pork. Kaya ipupush na natin ang pakbit. Tapos nakabili rin pala ako ng galunggong pang prito, mamaya pang partner sa pakbit. Kaya ayan, lulutuin natin yan later. So, yun lang guys. Magluluto muna ako kasi anong oras na mamaya may dadating na si Noel. Nakapag-prepare na pala ako ng lulutuin ko ngayong gabi. So, gabi talaga pero medyo maliwanag pa. Ang oras ngayon dito is 6:38 na. Pero dahil nga sunny today, medyo may araw pa siya. So, ayun, nakapag-prepare na ako ng lulutuin ko ngayong gabi. Ito yung gulay natin. Meron dyan sitaw, okra, tsaka talong. Tapos, ito yung butternut squash na binili ko kanina sa shop. So, lalagyan ko siya ng pork belly. Ayan, nahiwa ko na rin. Tsaka, itong ating mga aromatic. So, basic, garlic, onions, and kamatis. So, ayun, habang behave pa ang mga bata sa taas, ang aking mga alaga, sisimula na akong magluto para later, pagbaba nila, tapos na. Ayun, magpapainit lang ako ng mantika. Ang tagal din namin guys hindi nakapagluto ng gulay kasi nga madalang lang yung mga gulay na pwede nating gamitin sa pagluluto ng Filipino food. So kami, pumupunta pa kami sa Asian store na sa ibang town para makabili kami ng ibang gulay. Kasi kung dito sa town namin, wala dito yung gulay na ginagamit namin sa pagluluto ng Filipino food. So minsanan lang kami makapagluto ng Filipino food na gulay. So, ayun, nakaka-happy lang na medyo kompleto naman tayo ngayon sa gulay at saka ingredients para sa ating pakbit. Kasi pakbit yung one of the favorite na gulay ni Noel. So, ayun, nung last time, nakapagluto din kami ng laswa or lauoy. Yun yung tawag namin sa Ilonggo, sa Bisaya, sa amin. Laswa, yung parang pinakuluan lang siya na gulay na may hipon. Magpapakpit naman ako. So, yun. Mag-start na ako magluto habang maaga pa. Kasi mamaya-maya na dito na rin si Noel. Medyo mainit na yung kala natin. So, ilalagay ko na yung mantika para makapag-isa na tayo. Natin yung bawang. Nung pauwi kami, meron pang lalaking hinahabol ng mga pulis na duguan kanina. Kaya natatakot din ako kasi ang daming pulis, ang daming ambulansya. Hindi ko alam kung anong ginawa ng tao na yun. Ba't siya hinahabol ng pulis tapos ang dami niyang dugo. Sabi ni Kersley, baka daw sinaksak, hindi ko alam. Lagay ko na rin tong pork belly natin. Igigisa lang natin tong pork belly kasama ng aromatics natin. Tsaka antayin lang natin maging golden brown
Kasi mas masarap to yung medyo tostado siya ng konti. Yan. Antayin ko lang maging tostado yung pork belly, saka ko ilalagay yung gulay. Yan guys, luto na yung aking pakbit. And sinalang ko na rin yung second batch ng ating galunggong. Kasi ito, luto na yung first batch. So, antayin ko na lang yung second batch na maluto para makakain na kami.
Noah? Tara na. Kain na. Noah? Tara, init na na, Melat. Yung Jesus Christ. Yung mga AI, di ba? Yung mga patay na pagsasalita. Di ba meron ng ganun?